Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. May panahon ng dilim na ayaw nang maulit ng mga dumanas nito. 21 ng Setyembre 1972, formal na inanunsyo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpapairal ng Proclamation No. 1081 o mas kilala natin sa tawag na martial law o batas militar sa buong Pilipinas. Layunin umano nitong mapigilan ang namumuong puwersa ng rebelyon na malaking banta sa kapayapaan ng bayan. Use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Marami ang nagsasabi na sa panahon ding iyon, dumanak ng dugo at marami ang umunoy pinaslang at pinahirapan. Isa na marahil sa pinakapinag-usapang naging biktima umuno ng martial law ay ang aktivistang estudyante na si Leliosa Hilao. Ayon sa mga kumalat na mga balita noon, pinagsalahan muna umano ang estudyanteng ito bago brutal na pinaslang. May katotohanan nga ba ito? Yan ang ating aalamin. Noong panahon ng martial law, isa sa mga ipinag-utos ni Marcos ang pagpapasara ng mga pahayagan. Kasunod nito ang pagpapaaresto sa mga kritiko ng gobyerno, sa ilang alagad ng media at maging ng mga student journalist tulad ni Leliosa Hilao. Sa panahon ng martial law, nahirapan hindi na lamang ang karapatang pantao, kundi pati ang tinatawag na press freedom o malayang pamamahayag. Lahat ng tumutuligsa kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa kanyang gobyerno ay pinatatahimik umano. 70,000 ang bilang ng mga Pilipinang nabilanggo, 34,000 ang nakaranas ng pagpapahirap habang nasa 3,000 naman ang pinaniniwalaang namatay ayon sa tala ng Amnesty International. Kwento pa ng ilang mga manulat noon ng dyaryo, sundalo ang masusunod kung ano ang mga may imprenta sa mga pahayagan. Noong papatapos na ang martial law sa Pilipinas, lumabas ang nooy tinawag nilang Mosquito Press o ang Alternative Press. Sa patuloy na pagsupil sa malayang pamamahayag noong panahon ng martial law, nakaisip ng paraan ang ilang mamamahayag kung paano pa rin maihahatid ang katotohanan sa kanilang mga kababayan. Ayon din sa kanila, si Pangulong Marcos umano ang nagbansag ng Mosquito Press dahil sa hindi umano ito kaaya-aya. Isa ang Philippine Collegian ng Universidad ng Pilipinas sa mga tinatawag noon na Mosquito Press. Isa sila sa mga sumulat at nag-imprenta ng mga balita patungkol sa kalagayan ng bansa. Dahil lihim ang operasyon ng mga underground press, sa isang malit lang na papel lamang sila nag-iimprenta. Iilang kopya lang ang kanilang ginagawa na siyang pinagpapasa-pasahan ng taong bayan. Kaya di naman nauso din noon ang katagang ipasa, pagkabasa. Ang kapirasong papel na pinagpapasa-pasahan ang naging daan noon upang mabuo ang iba't ibang mga kilusan sa mga universidad. Isang student journalist at editor-in-chief noon na si Leliosa Hilao sa pahayagang Hasik, ang opisyal na student publication ng pamantasan ng lungsod ng Maynila noong panahon ng martial law sa Pilipinas at tila hindi nagustuhan ng mga otoridad ang laman ng kanilang mga balita. Si Leliosa ay tubong Sorsogon, ikapito sa kanilang 9 na magkakapatid. Siya ay isang Pilipinang mag-aaral, aktivista, mamamahayag at isang matinik na kritiko ng rehimeng Marcos. Siya ang Pangulong mag-aaral ng kagawaran ng sining ng komunikasyon o communication arts. Siya ay isa ring representante sa pamahalaang sentral ng mga mag-aaral ng PLM. Kabilang sa iba pang mga bagay, nahirang siyang kalihim ng Women's Club o pamantasan. Naging miyembro si Hilao ng College Editors Guilds of the Philippines. Siya ang nagtatag ng Communication Arts Club sa kanyang universidad. Si Hilao ay isang sakitin kung kaya hindi siya nakibahagi sa mga protesta ng mga mag-aaral.
Gayunman, ipinahayag niya ang kanyang mga opinyon sa pamamagitan ng mga piyesa ng panulat na kanyang ginawa para sa pahayagan ng kanyang paaralan. Ilan sa kanyang mga gawa ay kinabilangan ng The Vietnamization of the Philippines at Democracy is Dead in the Philippines under Martial Law. Ang mga gawang ito ay nagpahiwatig ng kanyang pagkontra sa batas militar. Sinalakay ng Philippine Constabulary ang tahanan ni Hilao noong Abril 4, 1973. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang bahagi ng Philippine Constabulary Anti-Narcotics Unit o CANU. Isang lalaking may pangalang Lieutenant Arturo Castillo ang nagproklamang leader ng pangkat. Ayon sa isang opisyal na liham mula sa pamilya ni Hilao, tanging isang katibayan ng pagkakakilanlan ng konstabularyo ang inipresenta bilang pruweba ng kanilang pahayag. Walang kautusan ng warantiya o pagtugis ang ipinakita sa kanilang pamilya sa kabuuan ng pagtugis. Si Hilao ay hindi rin naroon noong panahon na iyon. Dumating lamang siya pagsapit ng gabi. Sa kanyang pagdating, si Lillosa ay sumailalim sa matinding karahasan ni Lieutenant Castillo. Ayon sa liham, paulit-ulit na binugbog ni Lieutenant Castillo ang dalaga. Ang mga miyembro ng pamilya ay napatigil mula sa tangkang pag-awat dahil sila ay pinagbabantaan ng pangkat. Noong umaga ng Abril 5, 1973, si Lillosa ay pinusasan at dinala ng pangkat ng CANU sa kanilang opisina sa Camp Crame para sa pagtatanong. Noong 7 ng Abril, 3 araw matapos ang pagka-aresto kay Lillosa, si Ginang Alice Hilao Gualberto, isa sa kanyang mga kapatid, ay nakatanggap ng isang tawag. Ipinaalam sa kanya na si Lillosa ay nasa kritikal na kondisyon at siya ay nasa Camp Crame Station Hospital dahil sa mga seryosong pinsala sa katawan. Pagdating sa ospital ay natagpuan niya si Hilao sa emergency room ng naturang pagamutan. Ang mukha ni Hilao ay tila nasira na. Kapansin-pansin din ang sugat na makikita sa kanyang katawan. Tila pinabayaan din ng ospital ang kalagayan ng dalaga. Mababalitaan din niya kalaunan na si Lillosa ay pumanaw na. Kaawa-awa ang sinabit ni Lillosa makaraang sapilitan siyang bitbitin ng mga nagpakilalang sundalo. Ayon sa ulat na inilabas ng Philippine Constabulary Crime Laboratory, ang dahilan ng pagkamatay ng dalaga ay ang sarili nitong pagkikita sa kanyang buhay, subalit mas naniniwala ang kanyang pamilya na hindi niya ito makakayang gawin. Malakas ang pananalig ng pamilya na pinahirapan ng dalaga, pinagsatalhan bago brutal na pitay. Kasunod ng kanyang kamatayan, nagbigay ang Philippine Constabulary ng halagang 2,200 pesos sa pamilya ni Lillosa para sa mga gastusin ng pagburol at paglibing. Tinanggihan ito ng pamilya. Sa kabila ng kanyang kamatayan, iginawad kay Hilao ang karangalang cum laude sa seremonya ng kanilang pagtatapos, isang upuan ang iniwang bakante para sa kanya. Ayon sa mga otoridad, pinaslang ni Hilao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid, ngunit hindi naniniwala ang pamilya niya sa pahayag na ito. Matapos ang Rebolusyong EDSA ng 1986, nagsampa ng kaso ang pamilyang Hilao kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa malaki niyang impluwensya sa kamatayan ni Lillosa Hilao. Subalit ibinasura ito ng hukuman at kabi-kabilang mga apela ang ibinalik bilang tugon dito. Sa huli, pinabura ng korte ang panig ni Hilao at pinarusahan ng pamilyang Marcos. Ang pangalan ni Lillosa Hilao ay nasa Wall of Remembrance ng Bantayog ng mga bayani para sa mga martir at bayani ng batas militar. May isang kalyeng ipinangalan sa kanya sa Bulan, Sorsogon, kung saan siya ay pinanganak. Ito namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!